Amen. Remain standing. Tawgo na ito atong magawali. Brother Eugene, please come, brother. And God bless you as you preach. May buntag sa tanan. Andam na ba atong kasing-kasing? So, atong ablihan atong Biblia karon sa 2 Timothy 4:7, ikaduhang Timoteo 4:7. Diri nato kuhaw natong mensahe karong kabuntagon. Naa na ba tanan? Say amen. Amen. Usa ni ka verse atong dunganon sa pagbasa. Together now. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Atong ipiyaw itong mga ta, let us pray. Dear Heavenly Father, we're thankful for this morning. Salamat Ginoo sa imong kaayo, sa imong kinabuhi, imong grasya, imong gugma, imong kaluwasan o Dios. Among i-pray Ginoo karon nga imong balang espiritu maglihok, maghatag na mog panabot sa mensahe. Labi na ako Ginoo, nangay ko sa imong tabang sa pagbahin-bahin diha sa imong pulong Lord God. Imong pulong mao matigbabaw. Lord God, kung adunay man gani hugaw or sala sa among una-una sa kasing-kasing kami nangayo og kapasayloan. Kining tanan ang pangayo, in Jesus name we pray. Amen. Palihog sa paglingkod. Basahon ako sa pagbalik. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ninduta sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Ilado man jud kay si Apostol Pablo, no? Tanawa ang word gigamit diha, I have fought a good fight. Nya makita pag yun diha nimo makaigsunan, I have finished my course. Kaning course sa Binisaya pa lumba, no? Ako nakig-away sa maayong pakig-away. Ako nakatapos na sa akong lumba sa kinabuhi, mga kigsuunan, isip Kristohanon, na kita sa kitawag lumba. Pakig-away. You know, sa kaning away, hisgutan nato ning away, no? Because gisgutan man yun rin nga na ay lumba. So atong mga delegates sa Barili, puhon, kompleto na ilang line-up sa basketball. Murag ligon yun akong feeling. Di ba? Yes, tinuod, dili lamang kana lang atong giapas, pero sa away or sa lumba, mga kigsuunan, naman tayo goal to win, right? Makaingon ka ta sa atong kaugalingon, I have fought a good fight. For example, na mga league, na mga tournament, na mga match or Olympic Games, ang tuyo og tumong ni ana, dadon ang dungog sa usa ka nasod, di ba? Kanang sa Olympics. Unya kung makadaog, kung naay medal or ma-champion, di ba? Lipay kay ta? Naay kalipay? Kung naay kadaugan? Pero ang pangutana atubangan diya sa Ginoo, matag usa ka nato or as a whole, as a church, makaingon ka ta, we have fight a good fight? Makaingon ka ta, natay kadaugan matag adlaw sa atong pagpangalagad or kapildihan? Amen? Napata diha? Okay. Even kani nga example mga kaigsonan sa mga estudyante, dili lalim nga makahuman kag kurso, di ba? Grabe ang kapait, kanang walay tulog, labi na magpangulba ka kay padung na ang test, labi na sa university daghan kay tun-anan, dili lalim no. But once makahuman gyud ka, mo graduate ka, labi na gyud with flying honors. Di ba nindot kang feeling sa ginikanan? Sa atong mga higala, nindot ang feeling, oy, mausad na sa atong pagpangalagad. Makita diri sa kinabuhi ni Paul. Istoryahan sa nato, sa di pa tamo ato sa main point, sa kinabuhi ni Paul. Paul, makonsider nato siya one of the greatest missionary. Makita man na nato sa slide. Istoryahan nato si Paul. So sa wapa, he is considered one of the greatest missionary of all time. Nakaadto siya lain-laing lugar. In fact, niadto siya sa Greece, sa Turkey. Unsa may ang purpose? To spread the gospel. Amen? In spite sa mga kakuyaw nga yang naagyan. Pero he never wavered. You know? He is one among the greatest missionary who got saved sa panahon sa itong naglakaw siya towards Damascus, sa Acts 9:3,
He is a consummate warrior. Consummate. Kanang di mahadlokon. Grabe si Paul. Wala siya nahadlok. Wala siya ni atras. Iyang gilet go, iyang position. Di ba, nagdala mo ito siya army, so wala pa siya na-save. Nag-slaughter siya sa mga Christians. But he gave up. Kaya nga naman, sa duwang di siya road to Damascus, nahug siya sa diyang ang Ginog. Gabi ang sulaw, gibutaan siya, ug nakaingon siya, Lord, kinsa man ka. So, Diyos nun siya daan. Nagtawag naman siya, Lord. Pero ang pangutana, tinuod ba nga Diyos iyang gisimba? Nga namang gislaughter niya atong mga forefathers. Kay nabutaan pa siya atong nga time. In fact, kabalo siya sa balaod. He was religious. Apan, naa siya sa sayop sa dalan. Layo nga pagtuo. Dito, gabutaan siya dito. Dito nagsugod iyang journey. Dito nagsugod iyang journey nga gitudluan siya sa mga apostol na nahimong greatest missionary of all time. Iyang gilet go, iyang pride, no, sa iyang posisyon. Gibaylo niya pagpangalagad diha sa Dios. But towards the end of his life, munang nakaingon siya aning nga verse, towards na ni sa katapusan siyang kinabuhi. Sa diyang gipatay siya sa 67 AD, 67 years AD, nakaingon na siya sa iyang kinabuhi, wow, aduna joy kadaugan. I fought a good fight. I have finished the course. So ang meaning sa course, actually mga kaigsunan sa Biblia or Bible scholars, is ang iyang pagpangalagad. Ang iyang faithfulness sa Ginoo, iyang nahuman, iyang mission. Isip usa ka missionary. Ug mugunay hinaot, mugunay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsunan nga before we returned into the ground or we are raptured, kung mabalik naman ang Ginoo anytime, can we say we have finished the course? Nabuhat ba nato ang gustong ipabuhat sa Ginoo isip usa ka Kristohanon? Makaingon ka, andam na ba ta mo balik? Ayaw sa, kay daghan pa kung wa na sangyawan. Daghan pa kung wala na reach out. No? And then nakaingon pa siya, I have kept the faith. Kabantay mo, mura nag-conclude na siya. Sa tense sa mga verses, nag-conclude na siya, pero buhi pa siya. Kay kabalo na siya, nga palatsyo na siya. Kay dito na siya sa Rome. Dito siya gipatay. Bold kay siya. Bold kay siya nag-preach against sa teaching sa mga pagsimbag Diyos. Grabe ang corruption sa Rome. Pero wa siya nahadlok. Kay kabalo siya, naay kadaugan. Diba? Kato yung verse, for to me to live is Christ and to die is gain. Kabalo siya nga dili kawang ang iyang kausa sa pag-spread sa gospel, sa pagtudlo sa kamatuoran, di masayang. Ug mousad na gunahan sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Earlier in the same epistle sa iyang pagpangalagad sa iyang missionary journey mga kaigsuonan, Paul reminded Timothy to endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Sa 2 Timothy 2:3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Paul experienced hardness sa iyang kinabuhi mga kaigsunan. Unsa may mga hardness nga nagyani ni Paul, shipwreck. Kapila na nalunod ang barko, no? Hapit ko siya mamatay, pero padayon lang gyapon grasya ang Ginoo naguban kaniya. Di pa gyud niya time. Daghan naglanat sa iyang kinabuhi. No? Mupatay sa iya. Pero wa siya ni atras. Siya gibato. Hantod na kuyapan na lang siya gibato. Kuyawa sa unang panahon, no? Batuon ka, basta tan-aw nila nga dili ka pro sa imong pagtuo, batuon. Pero nipadayon lang gyapon si Paul. O kita ka ato atras na siguro, no? This reminds us that Christian life is a fight. Sometimes we maka-experience tag mga struggles. Spiritual battle. Kaya nagingon mga kaigsunan sa Ephesians 6, 6-18, pero di na ito timas ang tanan, or sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness and high places. Natay gitawag spiritual battle, mga kaigsunan.
Because fight a good fight good, di ba? So every day we have spiritual battles nga akong isgitan unya kung unsa na nga mga enemy nato. So mo kinay kinabuhi ni Paul. Wa siya ni atras. He fought a good fight. Mo bitang, how can we fight a good fight? That's why importante kayo ingon ang Ephesians 6:11 mga kaigsonan. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Mga litag, no? Mga trap sa devil. Kay tinuod biya na biya tay kontra. Amen? Dili ta mo kumpiyansa. The devil is working. He's just there. Pwede siya na sa church, bisa na siya sa gawas. Nara siya. Naghulat ra siya nga mahulog ka sa iyang trap. But we know, mga kaigsunan, that ang devil, di ko niya makuha atong kaluwasan. Amen? Di niya makuha atong kaluwasan. Kaya nga naman, we are already secured, di ba? Naatay gitawag kasiguruan sa kaluwasan. We are kept in the hands of God. Di ba? Sa Hebrews 9:27, gikuptan ta sa Diyos. Gikuptan ta sa kamot sa Diyos. So, let's talk about our enemy because we have an enemy working, the devil. Ang kalipay sa Diyos, sa devil, magkakabalo ka, nagulat na siya, gusto siya maguba ang church. Gusto siya ang church ma-divided. Gusto niya nga ang matag-usa kanato, di ta mahimong panalangin. Sa ubang mga tao, sa mga unsaved. Muna'y mga butang nga bantayunon, mga kaigsunan. We are in an everyday battle. He is the enemy of God. He is also our enemy. Apan, thank be to God. Basta muduo lang ta sa Dios, mupadayon tagsalig, di kapildi ang ayawa nato, mga kaigsunan. Amen? We can fight a good fight basta salig lang ta diya sa Dios. There are 3 things today that we will talk about to be able to fight a good fight. 3 things, mga kaigsuunan. Number 1, by not favoring yourself. By not favoring yourself. Unsa maning favoring yourself? Usa sa mga pinakadakong enemy nato, mga kaigsuunan, nga sakyan sa yawa ang atong kaugalingon. Unsay may naa sa atong kagilingon? Kanang gitawag I want to do things my way. This is what I want. This is my goal. I want this. Kani ang ganan. Wa may dautan ana, no? As long as in line diya sa Ginoo, magbantay na at ang mga butang. Kay usay dili kasaligan ang atong kaugalingon, mga kaigsunan. Tuo mo ana. Nga naman, unsay mga butang nga dili nato masaligan sa atong kaugalingon? Kanang gitawag pride. Tinuod, matag usa ka nato, natay gitawag garbo. Walay taong walay garbo, eh. Di ba? Misag luwas na ta, naagya po tay garbo, natay pride ya sa sulod. Ug munay sakyan sa yawa nga mapildi ta. Balantayon ang garbo, mga kaigsunan. Kung matandog na atong garbo, kuyaw, say, pili ta mangluod, pili ta maglagot sa isig ka Kristuhanon, or pwede ba ta nga di na ganan mo simba? Taas kay kag pride, di na ko, kay nasilo ko. Pwede. Diin man yun nagsugod ning pride. No? Nagsugod ni diha sa yawa. Kabantay mo sa Isaiah 14, 12, 13, and 14. Ato lang ning lakbitan. Isaiah 14, ningon ang yawa, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, sa ingon sa ni Lucifer, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Sigirang gaay, no? Kaning eye disease, kuyawa na. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Kuyaw. Diya nagsugod. Wa ganahi ang Ginoo ng pride. Mutunggi
hulog siya. Di ba? Gihulog siya diri sa kalibutan. And 1/4 of the angels. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Someday, gapuso na ginang yawa. Amen? Pero karon ang yawa pagusto ug tintal. Tinuod ang unang natintal sa yawa, although the choice is within us. Kita may nagpili sa matag buhaton nato, matag adlaw, di ba? Kita ay nagpili usa itong huna-hunaon, unsa atong actions. Yes, unang natintal sa yawa ang atong unang ginikanan kinsa man. Adam and Eve. Di ba? Nahulog sila. Simple kay gingon sa Ginoo, ayaw ra gyud kan-aning prutas diri, good and evil. Because thou shalt surely die. Pero maro kay ang yawa, giunsa niya? Really? Murang yun siyang gilad na mo sa Ginoo. Okay, makabalo mo mas kamaturan, kan-a, di ba? Di ka mamatay dayon. Ug tuod man gikaon, no? Gikaon, namatay ba sila? Diha, wala. Unsa may namatay? Ang kalag. Dito ni sulod ang unang sala sa kalibutan. Kay naman tayo free will ang Ginoo, dili man ta gi-treat niya as robot, di ba? Di man ta mga robots. O gipili man sa tao to disobey God. Dito nagsugod gani ang unang guilt kay ninago sila. Ipangita sila sa Ginoo kay guilty sa sala. O kita tanan ing una ta, mag-guilty ta sa sala. Pero salamat ta ang Ginoo nag-provide og kaluwasan. Di ba? Jesus Christ. So you can see there the first sin. Gibuhat sa yawa. Gitintal. Naara, pirmi ang yawa. Tintal. Labi na nga gitawag pride. Mo bitang gingnan ta diri sa Proverbs. Pasalamat ta sa Proverbs 21:28. Unsa may hagit sa ato mga kaigsunan. He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. No rule. Kabantay mo gamay nga spirit. Ato ng kagulingon. Kita. So, dapat na tayo rule sa atong kagalingon. How can we rule ourselves? No other than the Word of God. Amen? As long as we submit to the Word of God, to His calling, di ba? Then, we have rule. Makakontrol ta. Nag-ingon mga kaigsunan, kanang gitawag og fruit of the Spirit. Sikat kay nga verse sa Galatians, di ba? Katong mga fruits sa Spirit. Kung sa may bunga sa balaang Espiritu, nga anaa nato. Love, di ba? Joy. Peace. Unsa ba? Long-suffering. Gentleness and goodness and so on and so forth. Daghan kay kung imo ginang basahon mga kaigsunan, mo ginay dapat na ay bunga. Mamunga kita mga kaigsunan. Kay kung di ni mo na mag-control, example ka ng love, ngano naman yung love? Kay usahay, naman tayo kalagot. What is the opposite of love? Hate. Hello? Hate. Munang gihagit ta nga dapat, uyon ta sa balang espiritu. Kay mga anak man ta sa Ginoo. The moment nga gidawat nato si Kristo, nahimutang anak, di ba? Amen? Natay kasiguruan. Munang mamunga na tagmaayo. And mugo na pinaka-protect niya kanang gitawag love. But sometimes, ang yawa, gusto gud siya nga kita maglagot sa isig kaingon. Sa isig katao. Diba, usahay? Say mo, what? Example, driver. Sa dalan, usahay, makalagot man yung ubang mga drivers. Maglagot ta or madalata sa atong kagalingon. Makalimutan nga save the ita. Makiglalis ta. But God said love. There should be love. So, muna importante nga mga kaigsunan na we have that kind of characteristics. Kay kung mapildi ka ana, kung mawad-an kag control ni ana, then, samot kita na kontra. Diba? Pildi kita ana mga kaigsunan. So, dapat mamungatag maayo diha sa Ginoo mga kaigsunan by not favoring ourselves. Speaking of ourselves, mo bitong naatoy topic one time katong mga temperance, sanguine, choleric, melancholic. Do you really know yourself, mga kaigsunan? Kaila ba gyud ta sa atong kagalingon?
Unsay atong mga weakness, unsa atong mga strong point. Naatay mga weakness mga kaigsunan. Usahay kanang atong mga weakness, usahay munay makaingon mapandol ang uban sa ato. Or sometimes our weakness can cause problems. Amen? Yes, naatay mga weakness. But that should be overcome mga kaigsunan. Ato nang iampo diya sa Ginoo. Kung ang weakness nato dali ta masilo. Amen? Kaya that's ourself. I-overcome na mga kaigsunan. Kay ug usa ka katawo nga dali masilo, dali mangluod, hindi na dayon mo simba, di ni mo na ma-overcome, do you think you can fight a good fight? Di pa jud ka kabalik dayon, hanton mabackslide na lang. Ana man guna magsugod kay nasilo. Nasilo sa wali, nasilo sa isig kaigsuon. Munay lagmit gamiton jud sa yawa. Ibutang jud na sa mga kaigsuonan sa inyong huna-huna, church. Kung maabot na gani na ang mura kag nagluod, mura kag nalain, hindi na kaganahan mo simba. Nalain ba kang pastor? Nalain ba ka nako? Nalain ka na brad? Kay, again, walay perfect. Tinod man na walay perfect. Yes, walay perfect nga tao. Apan ayaw padala ni ana. Again, natay spiritual battle. And one of that is ourself. Ayaw gyud ug padaog. Basaha ra gyud ang pulong sa Ginoo, pasayluan na lang ng tao nga imong nalainan. Pwede prangkahan mo, ayaw lang gyud og biya or pangluod pagkabugnaw. Kay natural na gyud na siya isip usa ka Kristohanan. That is ourself. Amen? So dili lang ako hisgutan, kamoy nakabalo sa inyong kaugalingon. Unsa inyong weakness? Kung naamang gani na, ayaw ra gyud padala. Be patient. Kay si Pablo, wa gyud siya ni atras. Amen? Sa pagbato sa iya, wa siya ni atras. He went forward. Nagpadayon siya sa iyang kausa. Wala siya nabugnaw. Mao sa nay gusto sa Ginoo sa atuwa mga kaigsunan. Unsay nahitabo, na example mga kaigsunan about ni Cain. He became wroth. Naglain ang buot ni Abel. Kabalo mo sa story ana sa Genesis 4. Tatanaw sa Genesis 4, 5, and 6. But unto Cain and to his offering he had no respect. Ingon ang Ginoo, wa siya nagrespeto sa offering ni Cain. And was very rude, and his countenance fell. Ang panagway ni Cain. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? And Cain talked with Abel, his brother, and came to pass when they were in the field, Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. Iyang gipatay. The first murder. Nga sala. Nga naman, wrath. Ang anuang dawata sa Ginoo ang iyang offering. Nga naman. Pero ang gi-offer ni Abel, lamb. Diba? Kay tungod, si Cain, lahi man yang tinguha sa paghatag mga kaigsunan. Siya, ako ni pinaning kamutan, ako ni. Pilion gini sa Ginoo, the best ni, kadaggan na ni. So sometimes ta mo-offer ta, magbantay ta mga kaigsunan, diba? When we give, dili grudging, out of love. Kaya kung muhatag manggani ka, dili out of gugma, gabagulbol, o unsa diha, ay nalaghatag. Kaya di po na dawaton sa Ginoo. Plus malain pagyud ka. Nya kung manghatag ta, dili ta mo compare sa unsa hinatagan sa uban. We don't compare, amen? Kaya di gyud na maayo. Iya man tagpanalangin sa Ginoo, amen? What happened here? Nalain si Cain. Kaya gidawat sa Ginoo ang iyang offering. Pero wala iya. Og tuod man, giplano niya, iyang yung gipatay. Iyang manghod. Grabe, no? Munay resulta kung di na ito makontrol atong kagalingong anger. Og munay gusto pirmi kung anon sa yawa, malipad yun ang yawa, ana. So kung naamoy gibating yun na mga kaigsunan, iluhod na. Iluhod na sa Ginoo. Iampo, Lord, tangtangan ni nga kinaihan ako. Amen? Kay makaguba yun na. Ingon ang Galatians 5:16 and 17, mga kaigsunan, gi-challenge ta. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.
the lust of the flesh. Kaning atong unod nga unod nun nga pangibog, di ba? Namtay unod nun nga pangibog. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to the other, so that we cannot do the things that ye would. So, again, nakig-away kita sa atong kaugalingon. Amen? Mga fleshly desires, ato yun ang awayon, mga kaigsonan, with the help of God. Just stay close to the Word of God. Amen? Ayaw yun patental. Maubitaw ni anhita ta simbahan so may purpose. Di ba? Nindot kaya ang mensahe ganyan buntag. So that we are taught. Gitudluan ta. We are corrected. Di ba? And then there's a blessing. We become a blessing in church. Amen? May purpose. Matudluan ta unsay sayop, unsay insakto. Because every day we are in a spiritual battle. So muna yung unang punto, mga kaigsunan. To be able to fight a good fight by not favoring ourselves. Bantayan yun nato atong kaugalingon. We must yield good things for God. That's why we have the fruits of the Spirit. Amen? Basahag yun na diya sa Galatians. I-apply yun na, mga kaigsunan. Number 2, by not favoring the world. By not favoring the world. Di ta mo pabor sa kalibutan. Ingon ng Romans 12:2, be not conformed, asa man, to this world, but be ye, unsa man, transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Na ay will ang Diyos sa matag-usa kanato. What is the will of God? Mapildi ta? What is the will of God? To live a worldly life? What is the will of God? Una sa tanan, sa katungwa pa'y kasiguruan sa kaluwasan, ang usa sa pinaka-importanting kabubuton sa Diyos, no? Sa Juan 6:40, and this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him, ni Jesus Christ, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. And the first will of God, sa katungwa pa'y kasiguruan sa kaluwasan, kung ikaw karon galantaw diha sa live, kung wa kay kasiguruan sa kaluwasan, ang unang kabubuton sa Dios, that you will have everlasting life. Na kay kasiguruan sa kaluwasan kanang makaingon ka, if I die today, kung mo rapture na karon, I could say I am 100% sure of going to heaven. And thank God, majority of us natay kasiguruan sa kaluwasan. That is the will of God. And second, once na nakay kasiguruan sa kaluwasan, lain-lain man ta karon, diri og Lent sa atong service, na ay bagong pa nga mga save, maybe a week pa, a month, a year, 5 or 10 years. The will of God for you is to win the fight. And how to win the fight? Nagpadayon ka diha sa imong pagpangalagad. Nagpadayon ka diha sa imong pagsupport sa church. Amen? Nagpadayon ka to live a righteous life, to be a blessing for others. Amen? That is the will of God sa ato nga mga luwas. Napata diha? Amen? Induta sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. By not favoring the world. What's going on with the world? The world is not becoming a better place, but it's becoming worse. Satan will use the world to make Christians cold. Munang balantayon yun ang world. Sometimes we don't know that we are already worldly. Nahimo na tang kalibutanhon. Ingon ang 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kana bitaw mag-soul winning ta, there are people nga busy, di ganan maminaw, because they're blinded by the world.
Napuno sila sa kaalam sa kalibutan, sa kalingawan sa kalibutan. Nahimo silang kontento. Kontento na kusang kinabuhi dire. Uy. Mo bitaw ang mga first world countries like Norway, like Poland, people there nahimong Ginoo nila ilang comfort. Nahimong Ginoo nila ang mga technologies. Yes, tuod man na may mga advancement, na ay mga innovations, sigig improve ang kalibutan, sigig improve to make the world a better place. Di ba? Unsay kuan to? Video ba to? Basta naingon ana nga mga saying, to make the world a better place. But we know that this world will be burnt. Mulabay na ning kalibutan na. The better place, not better, but the best place is when you go to heaven. Hinduta, one day, that's the best place. Dili ta maglaom, nga magdugay ta ning kalibutan na. Let us not make this world our God, church. And the God of this world, kinsa man na? Satan. He's just roaming to and fro. Nagatintal sa mga kaanakan o sa mga tao nining kalibutan. Ingon mga kaigsunan sa Galatians 1:4. Who gave himself for our sins, Jesus Christ, that he might deliver us from the present evil. Unsay define sa Bible sa world? Evil world. According to the will of God and our Father. Mo bitong naa si Jesus Christ to deliver us from this world. And ingon ang Colossians 2:8. In this work we have to be aware. Wow. We have to be aware, mga kaigsunan. Naingon si Pablo sa mga kaigsunan or sa church sa Colossia. Dapat mahimumitang aware. Dapat makabaluta, magbantay ta, lest any man spoil you through philosophy. Yun ang subject philosophy sa university. Amen? Silang Socrates, Plato, they're Greek philosophers. Basig usay, it makes sense man ilang mga punto. Di ba? Pero dili lang ta maglin ng Judana. Because one of the greatest encouraging words should come from the Bible. Amen? Because sometimes the philosophy of this world is different. Ingon pag yun, and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So dapat magbantay ta sa mga philosophy, rudiments of this world. O sa may meaning of rudiments? Ako ginagitanaw, hinagyod sa Bible. Meaning mga pamaagi nining kalibutana. For example, mga kisunan diri sa Pilipinas, thank God wala pa na gikuan nga bill. Naatay mga senator, di ba? Gusto nila i-approve ang same-sex marriage. Pabor ba ang Ginoo niya na? No, we know. Mismo kita mga Christians, that is unacceptable. Kay munay ilang huna-huna. Katong mga sanay gitawag Pride Month, nag-celebrate karong buwan nag-celebrate ng Pride Month. Dito sa among trabahoan, daghang kay mga flag, gibitay nila, tingala ko, amo di ay Pride Month. Pag-respect sa mga, you know what I mean? Apan, we don't hate them. Dili man ta nagdumot sa mga bayot o mga tumboy. In fact, we should care for them. They need Jesus. Amen? Only Jesus can change them. Why dili posible? So, naay mga bill ngayon, anak, kaysa ubang nasod mga kaigsunan, okay ra ang same-sex marriage. Kaya matod pa nila, dapat open-minded ka. That's what the word says. Be open. Dili daw ta mag-judge. Kita ko ng mga Bible believers, mga fundamentalist, grabe kuno ta. Ka mga killjoy, mga grabe ka istrikto, murag limpyo na gyud kaayo. Apan mo man ay sugo sa Dios mga kaigsunan. Bawal man na. That's the philosophy of the world. That is the way of the world. Sometimes we cannot compromise sa pamaagi sa kalibutan. Ug mo gunay gamiton sa yawa mga kaigsunan. By not favoring the world and meaning to say, ayaw gyud pakig-uyon sa kalibutan. Ayaw sabay sa kalibutan.
Ayaw sabay unsa inyo nakita diya sa TV. Kay kiay sad ka. I hope walay ngunana diri sa Bible Baptist Church Basak nga mga young people. Amen? I hope wala. Wa pud sa mga adult. Basig TikTok na mo diha. Bitaw. Pagbantay gyud mo kay grabe gyud. Grabe ang yawa. There are deceptions in this world. Daghang kay deceptions. Pero duol lang yun ka sa Bible matag adlaw, maligon ka. Simba lang ka, og Sunday, Wednesday, ligon yun ka. Nga naman, ma-revive man ta diri. Gawas pag yun sa atong personal Bible study at home. Thank God na church, na pastor, because we'll be revived here at church. We'll be encouraged by the believers, our fellow brethren, di ba? Encourage, dili i-discourage, dili iduot. Amen? Wow. Nay si Pablo sa iyang kinabuhi mga kaigsunan, nay usa ka tawo nga gigugma niya ang kalibutan. Gisgutan yun ni Pablo diri sa Timothy 4:10. For Demas hath forsaken me. Gibiyaan ko niya, nagluib na siya diri nako. Having loved, tanawa na good, love this present world. And is departed unto Thessalonica, Crescens, to Galatia, Titus, and Dalmatia. Imo makita diri, si Demas ni forsake. So, muna'y nakabati, kung imong gugma, wala na diya sa Diyos. Ang imong gugma na nasa kalibutan, natural gyud biyaan gyud nimo imong pagpangalagad. Amen? Daghan na itabo yun ana. Kinawad-an na sila sa gugma. Pero na po example sa Bible si David. Nisgutan ganyan ni pastor. Si David, one time nga na backslide na siya, di ba? Backslide siya tungod sa iyang mga sala nga nabuhat. Na siya gipapatay. Apan nibalik gyud sa Ginoo, ingon siya, Lord, restore to me thy joy of thy salvation. You know, when you start loving the world, you start not reading your Bible, you start not going to church. It's an example in my life. Nahitabo na nako. You have no more interest in the activities in church, but you tagaan nimo daghang pabor ang mga kalingawan sa kalibutan. Una na. Ug nahitabo na sa kinabuhi ni David. Pero, mahinggani. A man may fall 7 times, but rise it up again. When we fall, mga kaigsoon, kung mahulog kita sa kalibutan, stand up again. Tindog, rise up. Get back. Ayaw papildi. How can you win a good fight? How can you fight a good fight if you remain to be enslaved with the world? Amen? Ayaw pabilin. Fight. Go back and tell God, God, restore to me thy joy of thy salvation. Dapat natay joy diya sa pagpangalagad. Kay una sa tanan, luwas ta, amen? Ang mga luwas, mangita yun nagsimbahan. Kung asa siya, kung kinsay nag-feed niya, we should go back. Daghang nga hitabo karon nga mga believers nga nagbalin-balin na nag-church, gawas lang og tsakto ang razon. Di ba? Nakasuhay ba mo anak? Gracias, ginawa ko kasuhay pa na nga ni kanapang ni Hawa gyud. Totally. Na may rason ang uban nga muhawa no sigbalhin. Basta kay ang rason if it's immorality. Usay kung ang leader na nagkuag immorality, munang i-pray good nato always, pastor and family. Because sila mga example diri, iampog yun nato. Na may uban nga mga kasimbahanan na ilang pastor na involve og morality. Babae, kwarta o sa padiya, pagpatay na. That's sad. Ano man? Because that's the world. Na satanas diri sa kalibutan. Wa siya pili kung kinsay ang tintalon. Wa siya pili. Kisay mahulog sa iyang litag. Mapastor man o mamembro. Good na mga igsuunan. Nag-exist yun na mga igsuunan. O bantayonon ka na. Because we are in a generation full of adulterers. Ingon ang James 4:4, ye adulterers and adulterers
3 says, know ye not the friendship of this world. Another word, friendship of this world is enmity with God. If you love the world, then the world is your friend. Whosoever wherefore will be friend of the world is the enemy of God. If we are a friend of the world, sa mga butang nga ginabuhat nato ning kalibutan na, then we are enemy of God. Makaulaw kayo, anak sa Ginoo na imong enemies of God. Kalain po dana. Angay ra na sa mga unbelievers, wa pa nang luwas. Pero ikaw nga anak sa Ginoo, don't be a friend of the world. Be a friend of Jesus Christ. Paduol na pirmi kaniya sayang pulong. Amen? Or be a friend sa atong mga kaigsuunan. Diba? But naman yun tayo friend diri nga, literal nga mga friend. Sa trabahoan. Friend nga mga silingan. Influence them. But don't be influenced of their lifestyle. Amen? Kitay mo dala nila, I hope. Because ingon man diha sa verse nga sa 2 Timothy 4:7, keep the faith. If you keep the faith, then you keep preaching. You keep sharing the gospel to them. Amen? Don't stop. Padayon lang yun. Dad-o na to sila diri. Imbitahon na to sila diri. Para at least, matransform sila. Mausab sila. Makapangalagad sila. Mugod na itong goal. Amen? Don't be a friend of the world. So how do we overcome this? Ingon sa 1 John 5:4 og 5, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory. Mugini angay nato mga kaigsunan. Mubitang there, oh victory in Jesus. How can you say, oh victory in Jesus when you are in the world? Nakasugalan. Nakasbulangan. Nakasdiskuhan. Nakasilingan, nasigigtabi. Apa sa bati nga kinaiya sa laing tao. Or misa pag church member ka, nagtapok mo, naghisgot mo, bati. Bati ba ni pastor? Bati ba sa membro? No, we're not like that. Kaya again, kita tanan namang gutay mga bati. Amen? We're not perfect. Dili gyuta mo hisgot mga kayo. How do we deal with things like that? Ayaw lang hisguti, iampo lang. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, that even our faith, sa 5, who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. We have Jesus in our hearts. We have the Holy Spirit in our hearts. So, we must follow what the Holy Spirit dictates. Mabitaw ko sa ma-feel na ito ng guilt kung makabuhat tagdi mao. Kung tinuod jud ka nga anak sa Ginoo, makapasakit ka sa isig ka tao, makasulti kag bati or makalibak ka, ma-feel jud ka guilt. Uy, ang tinuod nga luwas, maka-feel og git og dili ganan anak nga naman. We have the Holy Spirit in us. We must overcome the world. So, una mga kaigsuanan, how to fight a good fight? 1, by not favoring yourself. Number 2, by not favoring the world. And the last, mga kaigsuunan, by facing God's challenges. God's challenges includes trials, testing, and mga trouble, mga kasamok. We were not saved para hayahay lang atong kinabuhi. But in third world countries, hindi ko balik anong word, third world countries, katong mga dato na kayo ba? Japan, yahay ka na sila, usay, wa na'y panahon sa Ginoo, ang Ginoo, huna-huna na lang. Ang Ginoo, idea na lang. Inana na sila, kay na naman nila tanan, sumay, kulang na mo. Kinahanglang Ginoo. Ano man, na naman nila tanan. Pero thank God nga natas Pilipinas, no? Ang mga Pilipino, di pa kalabi, 90% Katoliko, amen? So thank God, nagtuo na ta daag Bible. Nagtuo na ta Ginoo, nagtuo na ta unsa ang pagsimba.
Pero kung natawo kag mga lugar nga Japan, lisod. Or mga European countries, lisod. Di ba? Basig di yung kamutog yung Ginoo. Di yung kamudaw. Mobitaw nagsentag mga missionary ani nga mga lugar. To give hope. To bring the gospel sa ilang mga balay. Even though kabalutang gahi. Even though kabalutan na nila tanan, but still they need Jesus Christ. They still need the gospel. Amen? Going back, facing God's challenges, trials, testing, and troubles. Ingon sa Proverbs 24:10, we can face this. Ingon dia, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Sa dihang na adversity, sa dihang na ay mga kalisod, mga pagsulay, nya di ka kaatubang, usa ka kaanak sa Ginoo, your strength is small. Unsa ba na nga strength? Asa, physical ba na nga strength? Nope. It's spiritual strength. Ano man? Sa Philippians 4:13, ingon si Paul, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Asa nato kwaon atong kusog mga kagsuonan sa dihang moabot ang harus sa mga pagsulay sa kanibuhi, sa mga sa tawagana kanang grabing baha sa mga kalisod. Asa ta moduol? Walay lain diya sa Ginoo. Sa mana ampo luhod, dili magbagulbol. Dili ta pariya sa mga Hudiyo sa dihang nigawas na sila gikan sa Egypt. Katong ni Stephen giwali ni Stephen atong Wednesday nga instead 11 days walk to the promised land, nahimong 40 years journey. Nga naman, nawad-an sila sa pasensya. They forgot the power of God. Gitunga niya ang Red Sea. Nagpaulan ang Ginoo og mana. Gitagaan sila kahayag to the pillar. Katong pillar kalayo, magabi. Amen? Na shade nga cloud, maadlaw. Pero bagulbol gyapon sila. Sige sila, kalisod ba ani? Asa man tapaingon ani? Disyerto man ni. May pay mo balik na lang mi, Moses. May pay mo balik na lang mi dito sa Egypt kay makakaon pa mi matag adlaw. Pero grabe pong trabaho eh. Pwede man ka magpahayahay sa kalibutan ba? But be a slave unto the sin of this world. It's normal nagi trials mga igsunan. Why? Makahatag ni dapat dili ta maluya muni mohatag nato og kalig-on ba? Mahamtong ta. Dugay na ka sa imong pagpangalagad like 10 years, 20 years dapat strong na gyud ka grasya sa Ginoo. Amen. Balo na ka mo deal sa lain-lain problema sa kinabuhi. Naman kay Ginoo nga naghatag nimong strength. Nag-ingon ang Romans 8:37 mga kaibigan. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. We need to be conquerors because we have Jesus. We have a fight to win. Amen? To win over the world. To win over ourselves. For God. We are more than conquerors. Ingon pagid mga kison sa 1 Peter 1:7 that the trial of your faith. So we are tried. We are tested by God. Amen? Being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory on the appearing of Jesus Christ. Dapat mga kaigsuunan, nga sa trial nato, di ta mo atras, hantod na lang mo balik ang Ginoo. Or hantod mo balik na lang ta sa yuta. Amen? Mura magwa man di panalangin sa akong kinabuhi. Dugay nga kung nga Kristuano, puro man kalisod. Pobre na mangyapon ko. Kulang mangyapon sa kwarta o sa guni. Bati patagnaong. Wa patay sakyanan, muni mo na. Ayaw pagbagulbo mga kaigsuanan. Kung unsa imong kahimtang, di lain-lain man gyud ta madato man og mapobre. Di gyud ta mo bagulbol. Og ayaw i-compare mo kagilingong galisod ka kaysa uban. Pasalamati gyapon ng Ginoo. Padayon lang. Ampo, Lord, tagay kog kusog. Di ba?
Tabangi ko unsaon pag-overcome ning kalisod. Tagay ko kaalam mo bitaw mag-ampo ta. Sige, i-appeal na to. Kaalam. Ano man? Kaya ang kaalam maghatag na to og kalig-on. Idea unsaon pag-overcome ning mga problema sa kalibutan. We need knowledge from the Lord God. Kay wa tay kaalam, ambot na lang. Natoy babae nga niambak diya sa Second Bridge. Ambot kung ano, tungod ba ka sa gugma? Tungod ba ka sa kwarta? Ayaw mga kigsunan, dili tayo ngunana. Kay ginana yung ending sa kinabuhi, pildi ka. How can you fight a good fight like Paul? How can you finish your course? How can you keep your faith kung surrender ka, atras ka, magpapildi ka? Again, we can do all things through Christ who strengthened us. Lord, ampo. Mga kaigsuanan, na example sa Bible, mo closing ko ani. Ang Ginoo, usay day, ma-proud day na siya nato. Pili ka ikahinambog. Kabula mo atong nahitabo ni Job. Ako ra nang isummarize, di na to basahon tanan. Sa kinabuhi ni Job, nga iyang gikahinambog. Ingon siya din mga kaigsunan. Sa Job 1 ug 2, imog yun ang basahon, ingon ang Ginoo, Thou is not considered Job, my servant. Tanawa ang Job, ikay hinambog ba nga? Di ba grabe ka, faithful si Job? Diyos nun kayo, faithful kayo, may mudala sa iyang negosyo, iyang business, mga hayupan. Ingon siya dito sa Yawa. Pero na duha ka question, duha ka butang. Ingon ang Yawa, Lord, imo man siyang gipanalanginan. Imo man siyang gikuralan, nga di siya makuanan sa dautan. Muna naitabo. According to verse 11, sa Job, yung mo nang basahon, padayon ni muna, sa 1:11, Job claimed, or Satan claimed that Job would do, if the blessings, if God's protection, if God's provision will be taken from him, Job will curse God. Iyang tungluhon ng Diyos. Oh, ingon ang Yawa na. Ang Yawa, di mo siya kita sa future good, di ba? Wala kabalo ang Yawa. Di na siya pareha sa Diyos. Kay kabalo na ang Diyos, unsay may tabo sa unahan. God knows our God knows our future, mga kaigsunan. Kabalo siya. Mutong, tuod man, nagsabot sila, pero ayaw hilabti ang kinabuhi. Sige, sulayi si Job. Sulayi. Di ba grabe ang kapait nga naigian ni Job? Patay ang mga kahiyupan, pati ang mga anak. Grabe. Ug sa ending ato, yung asawa pag yun, yung siya tungluhan na imong Diyos, biyahe na. Grabe ka faithful ni Job, no? Nga nga naman nahitabo to. Because gusto sa Diyos nga ipaila sa Yawa that we can stand for the Lord. We can remain faithful even though na mga tinta sa Yawa. Stand, church! Kung na may mga kapaitan, na mga kalisod, usay maka-question na ta, usay dili na ta kasabot sa atong Kristohanong kinabuhi, nganong nahitabo ning mga pagsulay. Just go to God, talk to God. We can pray, we can kneel, amen? We can kneel. Wala mga Job, what good siya ni complain. Makaingon ta si Job, thy victory sa iyang kinabuhi. He won a good fight, right? Against the trials, against the challenges of this world. So mga kaigsunan, 3 things kung i-sum up nato in summary. To be able to fight a good fight, we must not favor ourselves. Amen? Ayaw good. Number 2, do not be in favor of the world. Face whatever challenges that God gives unto your life. Amen? Siguro wala pa ka-anak karon, pero expect lang, you will be challenged. And I hope nga ma-prove wrong ang Yawa. Okay? Ma-prove yung ang Yawa nga, ay,
di gyud siya madala. Just like Job. Nga gikahinambog sa Ginoo, consider my servant Job. We are servants of God, amen? Kita tanan servants ta sa Ginoo. So walay exempted sa mga trials and challenges. Just continue. Paduol lang gyud sa Ginoo. Amen? Let us close our eyes. Kampo kita.